umaga po sa atin mga kapatid at lalong higit sa ating Diyos na buhay. Today is Sunday, Thanksgiving Day. Samahan niyo po muli kami sa gawain na ito at isang malakas na amen sa mga kasama po natin sa live streaming na ito. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Simulan po natin ang gawain ng Panginoon sa isang pagsamba at papuri sa kanyang banal na pangalan. Use our official hashtag May First, God First, and comment to our comment section. Sa pag-ibig ng Ama, sa gabay ng patnubay ng Santong Espiritu, atin pong bigyan ng pagsambang palakpak ang Diyos na buhay. Hallelujah! Hallelujah! At sa Diyos po ang papuri at tayo po magsisimula na sa gawain ng Panginoon. Sa linggo pong ito po ang ating psalm reading. Makipagbukas po kayo sa aking Aklat ng Awit, chapter 16, verse 7 to 9. At ito po ang sinasabi. Pinupuri ko si Yahweh na sa aking pumapatnubay, at sa gabi, sa budhi ko siya ang gumagabay. Alam kong kasama ko siya sa tuwina, hindi ako matitinag pagkat kapiling siya. Kaya't ako'y nagdiriwang, puso't diwa ko'y nagagalak. Hindi ako matitinag sapagkat ako'y panatag. Purihin po mapagpalang salita ng ating Diyos. Amen. Tayo pong lahat ay sama-samang umikit at tayo po ay sama-samang manalangin sa ating Diyos sa buhay. Hallelujah. Purihin, dakilain ka aming Ama sa oras na ito. Kami po ay nagpapasalamat sa patuloy na pribilehiyo na muli mo po kaming pinagtipod through online po aming Ama. Hindi man kami magkakasama pisikal, ngunit nararanasan namin ang iyong pag-ibig at ang iyong pagmamahal aming Ama. Salamat po. Kalakip ng aming mga panalangin sa oras na ito, umihingi po kami ng kapatawaran, nagpapalinis ng banal na dugo ng Panginoong Jesucristo sa lahat ng kasalanan po namin nagawa. Nawa po ito anumang po mga kasalanan ang nagiging hadlang kung bakit hindi namin marinig ang iyong nais at ang iyong mensahe sa aming buhay. Patawarin mo po kami. Ang pagpapatawad at ang paglilinis ng banal na dugo ng Panginoong Jesucristo ay kiniklaim na namin sa oras na ito na patuloy na igagawa mo po aming Ama. Dalangin po namin aming Ama sa oras na ito. Kami man po ay online na naririto, patuloy na sa mga kapatid po namin na kasama namin na patuloy na makikinig ng iyo pong mga salita, makikinig at sasamba sa oras na ito ay patuloy na panghawakan mo po at patuloy na ikaw po ang kumilos sa aming Ama sa mga signal, patuloy na pinagkakatiwala po namin ito, anumang pong espiritu na inilalagay ng kaway upang hindi po namin marinig ang iyong pong mga salita at hindi po kami makasamba o makapagpuri sa oras na ito ay wala pong puwang di kabaging. The name of Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Kiniklaim na po namin sa pakikinig namin ng iyong pong salita sa pagsamba po namin. Sa oras na ito ay kiniklaim namin na ikaw ay kasama namin. Kaya sa lahat ng oras, kiniklaim po namin na ang tagumpay ay sa iyo. Kaya sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng papuri, parangal at pagdakila sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus in Jesus' name. Thank you, Lord. Amen. Amen. Patuloy natin purihin, palakpakan at sambahin sa awitin ng ating Diyos na buhay. Para po sa ating joyful praise and solemn worship, narito po ang dynamics at ang musika. Sa papuring awit, ang handog namin sa iyo, aming Diyos. Hallelujah!
Sige po, sama-sama po tayong magbigay ng pagsambang awit sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Tanggapin mo, Ama, ang aming awit ng pagpupuri, awit ng pagdakila, awit ng pagwalhati, para sa iyo nag-iisang pangalan ng Ama. ng presensya ng ating Diyos na buhay. Narito po tayo sa pinakamahalagang parte ng linggo, ang pagpapahayag ng kanyang mga salita. Ihanda po natin ang ating mga puso at find the stable signal sa inyong bahay. Ihanda ang ballpen at papel sa pakikinig ng salita ng Diyos. Narito po ang ating pastor in charge, Pastor Alfonso Baloneg.
Purihin ang Panginoon at sumatin nawa ang kapayapaan ng Panginoon sa araw na ito. At salamat po sa pagkakataon kanyang ibinigay po sa atin na makapagpahayag muli ng kanyang salita. At ngayon po ay first Sunday of May. At binabati ko po ang lahat ng mga kapatiran po na nakikinig at sumusubaybay po sa ating live stream. Kaya nga po, dapat po nating i-like at i-share yung ating pong FB page, yung ating pong YouTube channel. Mag-subscribe po kayo sapagkat napakahalaga at kapaki-pakinabang po ang mga mensahe po ng Panginoon dito. Kung natatandaan po ninyo mga minamahal na kapatid, last Sunday po ay tinalakay po natin ang tungkol po sa batas ng Diyos, na ito ay kapaki-pakinabang po ang batas ng Diyos. Kaya progressive po ang mensahe ng Panginoon. Kaya ang ating pong tatalakayin ngayon, ang topic naman po natin ay tungkol po sa 10 utos or 10 commandments. Yung una sa 10 utos po ang ating pong tatalakayin. Kaya po, ganito po ang sinasabi po sa Exodus chapter 20 verse 1 to 3. Sa English po, "And God spoke all these words, saying, I am the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery. You shall have no other gods before me." Tayo pong lahat ay manalangin. Father God, salamat po sa pagkabasa ng iyong salita mula po dito. Kukuha po kami ng pagkain para po sa aming kaluluwa. Pagpalain mo nawa, O Diyos, ang bawat isa, lalo na po yung mga tumatanggap, nakikinig na yung salita at sumusubaybay sa mansulok ng daigdig na ito, O Diyos, lalo na po sa mga kapatiran po under Christ Ambassadors. Pagpalain mo po ang bawat isa at katagpuin mo po ang pangangailangan po namin. Nawa kayo po ang aming pong main speaker, ang banal na Espiritu, ang magturo po at mag-guide sa akin, O Diyos, upang sa gayon ang pananagumpay mo ay makita at mahayag, O Diyos, ang iyong pagka-Diyos sa aking buhay. Mahayag ka, kalwalhatian mo, O Diyos, ay kayo po ang makita po sa akin, O Diyos. Hindi po ang aking kahinaan. O Diyos, kiniklaim ko po ang iyong pagsama. Kiniklaim ko po yung pananagumpay at sa iyo po namin binabalik ang mataas na papuri para pagtakila sa tayong pangalan ni Jesus. Ang bawat isa ay magsabi po ng Amen. Okay, so ito nga po ang ating pong topic ngayong araw na ito ay tungkol po sa 10 utos. At number 1 po yung ating pong tatalakayin. At ito po nga po yung binasa po natin kanina. And God spoke all these words, saying, I am the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery. You shall have no other gods before me. Kaya ang team po natin ay mga katotohanan na dapat na makita, malaman sa unang utos. Ang batas po ng Diyos ay ginawa para po proteksyonan ang ating buhay, ang ating sarili, at yun pong iba. Dahil kapag wala pong batas na ipinapatupad ay kahit po sa ating pong lugar, pag wala pong mga ipinatutupad na batas, abay magulo po. So the law of God is applied for all people and anywhere, for all seasons, kahit po anong panahon, kahit anong lugar, ay dapat ang salita ng Diyos o tinatawag na utos ng Diyos, lalo na po itong 10 utos, ay dapat ay naisa sa buhay at nai-apply po at anumang oras, anumang panahon at kahit saang kang lugar. Dapat ito po ay maisabuhay po natin. Dahil pag ito'y naisa sa buhay po natin, kahit pumunta ka po sa mga Muslim countries, at kahit sa mga tinatawag na lugar na wala pong dinidiyos, yung mga atheist countries, ay safe ka rin po sapagkat naniniwala din po sila na ang mga batas ng Diyos ay ito po ay totoo at magiging safe ka pag ito ay sinunod mo. Kaya ignoring or refusal to recognize the first commandment is a sin and it is a violation from God o sa ating pong Diyos kapag ito po ay binabaliwala mo. Dahil sinasabi po kasi ng mga iba na ang 10 utos daw ay ini-apply lamang po at para lang daw po ito sa mga Israelita.
At sa atin, dahil tayo po ay nasa New Testament na, kaya hindi na po tayo kabilang po dito. Pero tignan po natin ang mga katotohanan na sinabi po ng ating Panginoon Kristong matatagpuan sa Matthew chapter 5, 17 to 20. Sa English po, sabi niya sa verse 17, "Think not that I come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy but to fulfill." Sabi po dito, huwag na pumapasok sa inyong kaisipan o iniisip na ang pagpaparito ko dito sa sanglibutan ay para baliwalain ang mga batas, kundi ito ay i-demonstrate, sundin ang sabi ng Panginoon at ganapin. Sabi po sa 18, "For verily I say unto you, till heaven and earth pass, one jot or one little shall in no wise pass from the law till all be fulfilled." Kaya pinakikita po dito na tinitiyak ng Panginoon na lilipas ang langit at ang lupa. Subalit kahit na isang tuldok, isang kudlit man lamang sa kautusan ay maaring hindi maganap hanggang sa ito ay matapos o kaya to fulfill. Kaya po, sabi po ng Panginoon sa verse 19, "Whosoever therefore shall break one of these least commandments and shall teach men so, he shall be called the least in the kingdom of heaven." Kaya hirap po mga minamahal na kapatid, na pag ito'y itinuro mo o kaya hindi mo itinuro, maging ang kaliit-liitang kautusan na nakalagay sa banal na salita ng Panginoon o sa kautusan ng Panginoon ay gagawin kang kaliit-liitan sa kaharian ng langit. Kaya delikado po doon po sa mga nagbabaliwala, dahil biruin po ninyo ay gagawin kang kaliit-liitan, baka hindi ka na mapansin sa kaharian ng Diyos dahil sa kaliitan mo, sapagkat minaliit mo, binaliwala mo ang salita ng Diyos, at dahil doon ang resulta ay ikaw ay mamaliitin din ng Diyos sa kanyang kaharian. "But whosoever shall do and teach them, the same shall be called great in the kingdom of heaven." Kaya kapag itinuro natin or itinuro mo ang lahat, ang batas ng Diyos, ay dadakilain ka sa kaharian ng Diyos. Kaya kung gusto mo ngang maging famous, kung gusto mo ngang maging tanyag, dakila at kikilalanin, hindi na kailangan na ikaw ay maka-imbento pa ng gamot para sa COVID na ito. Dahil siyempre, pagka ikaw ay naka-imbento po ng lahat ng uri ng gamot para sa sakit, eh kikilalanin ka. Pero kahit na ikaw ay walang na-imbento, pero ginagawa mo ang pagtuturo ng lahat ng kautusan ng Panginoon, ang Diyos ang dadakila sa iyo. Gagawin kang dakila sa kaharian ng Diyos. Kaya ito po ay may kaugnayan talaga sa Great Commission na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga ipinag-uutos ko. So hindi po yung mga ilan ang sinasabi po doon ng Panginoon, ituro ninyo sa kanila. Yan po ay ibinilin sa kanyang mga alagad at sa mga mananampalataya at sa lahat ng henerasyon ng mga Kristiyano, ay dapat po na itinuturo po ang lahat, hindi yung mga ilan. At kung ano lang yung madali, ay parang yun lang ang ituturo at yun din ang susundin. So, para tayo po ay maging dakila sa kaharian ng Diyos, kailangan po lahat. Sabi po ng Panginoon, "For I say unto you that except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, ye shall in no case enter into the kingdom of heaven." Kaya sinabi ng Panginoon, maliban na hindi ninyo lampasan o kaya'y kung katulad lang kayo ng katuwiran ng mga eskriba at ng mga pariseyo o mga tagapagturo ng kautusan, ay tinitiyak ko, sabi ng Panginoon, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya ang kailangan po pala, mga minamahal na kapatid, ay we have to exceed. We have to surpass. Kailangan po natin malampasan. Ano po ba yung mga righteousness po ng
mga Pariseyo. Para po kasi sa kanila, ang kautusan, hanggat hindi mo ito nagagawa o nababayulate, ay wala kang pagkakasala. Kaya kahit nangit-ngit ka sa isang tao, ay okay lang yon, na hindi, wala ka pa raw kasalanan para sa kanila. At kahit na tumingin ka sa isang babae na may kahalayan sa puso mo, hanggat hindi mo siya nire-rate, ay wala ka pa rin kasalanan. Yun po ang righteousness po ng mga eskriba at mga Pariseyo at mga tagapagturo ng mga batas. Kaya pinakikita po dito na kailangan mong para sa kanila magawa mo o kaya matupad mo ang mga batas ng Diyos. Kaya nga lang, wala nga pong nakasunod sa batas ng Diyos, sapagkat kapag nabiolate mo ang isa, lahat po yun ay nabiolate na. Sabi po sa aklat po ng Santiago, na parang kadena po yun na pag naputol yung isa, ay bagsak na pong lahat. Kaya wala pong nakapasa sa righteousness of God, sapagkat ang sabi ng Panginoon, lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Kasi ang standard ng Diyos, kailangan masunod mo ang kautusan ng Diyos. Wala nga pong nakasunod kahit po yung mga Pariseyo at mga Saduseyo at mga magagaling sa kautusan ay wala pong nakasunod po doon. Kaya tayo po ay iniligtas lamang ng Panginoon. Ang righteousness po namin, natin, o ang katuwiran po natin para tayo po ay maging matuwid dahil hindi po natin nasunod ang kautusan, ay ang pananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo na siya po ang nakasunod ng kautusan. So, mga minamahal na kapatid, umpisahan po natin doon po sa unang utos ng Panginoon, yung puntos number 1 po natin, yung I am. Pinakikita po dito yung the awesome character of God, yung kamanghamanghang katangian ng Diyos. Dahil dito po, si Moses sa Exodus chapter 3, 13-14, sabi po, Then Moses said to God, If I come to the people of Israel and say to them, The God of your father has sent me to you, and they ask me, What is his name? What shall I say to them? Verse 14, God said to Moses, I am who I am. And he said, Say this to the people of Israel, I am has sent me to you. Kaya ang salitang I am is one of the title name of God, na meron din pong title, ang titulong pangalan, ang Panginoon Jesucristo, at meron din siyang pag-aangkin sa salitang I am. At ito rin po ang ginamit niyang pagpapakilala kay Moises nung sila ay unang nag-meet sa Mount Sinai, na pinakilala ang kanyang sarili, I am the Father, I am the God of your father, sabi niya, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. Kaya pagpapakilala po sa kanyang sarili. Okay, so ipinakikilala ang kanyang sarili na yung pagliligtas na ginawa niya sa kanyang bayan, ang Israel. So pinakikilala na siya ang hindi lang tagapagligtas, kundi He is the Creator, He is our Redeemer, authority over all. Sabi niya, I am your healer. Marami po ang mga pagpapakilalang sinabi po dito ng Panginoon. I am a jealous God. Kaya He deserves to be respect, to serve, and to worship. Kaya karapat-dapat lamang po na sambahin at respetuhin ang Panginoon. Yung high regard ay dapat na may address po sa Kanya. Kaya nga po, si Solomon po, na punong-puno po ng wisdom, na siya ang pinakamatalinong tao sa buong mundo, na wala pa pong tatalo po sa kanya, ay kumbinsido po siya na fear of the Lord is the beginning of wisdom, na makikita po sa Proverbs chapter 1 verse 7. Dahil ang pagkatakot sa Diyos ay ito po yung nagpapakita ng
mataas na respeto. At dahil sa nagbibigay ka ng high respect, high regard sa Diyos, pwede ka niyang pagpalain. Dahil nga po, yung I am ay yung ginamit ng Diyos, yung kanyang katangian na infinite. Okay? Hindi siya kayang pantayan ng sinuman. So, mga minamahal na kapatid, kaya dapat lamang po na ibigay po natin ang mataas na pagrespeto po natin sa Diyos na buhay, yung I am. Ang I am ay taglay pong pangalan at titulo ng Diyos Amang nasa langit at tinataglay din po yan ng Panginoon Jesucristo. At sa pangalawa po ay I am the Lord your God. Yung the Lord your God. Ang sabi po dito, so, claiming God is your God. Ibig sabihin ay parang pag-aari mo. Paano po natin maaangkin na ang Diyos nga ay ating pag-aari? Katulad nga po ng mga Israelita po noon, nung ang Panginoon Jesucristo ay nagkatawang tao, kausap niya yung mga Pariseo, mga Saduceo at mga matatanda ng bayan, kiniklaim nila sa kanilang sarili na ang Diyos ang kanilang Ama. Pero sinansala po sila ng ating Panginoon Jesucristo na hindi, ang ama ninyo ay ang dyablo sapagkat kung ano ang nais niya ay siya ninyong ginagawa. Siya ay mamamatay tao buhat pa ng pasimula at hindi na nanatili sa kanya ang katotohanan. Pag siya ay nagsinungaling, likas na ito sa kanya at ama ng kasinungalingan. Kaya yung pong nagkiklaim na ama niya ang Diyos o kaya Diyos niya ang Diyos tapos hindi naman po sumusunod sa Diyos ay sinungaling po yun, mga minamahal na kapatid. Kaya tulad po ni Apostol Pablo na claim po niya ang Diyos, sabi po niya, and my God, sabi po niya, will supply every need of yours according to His riches in glory in Christ Jesus. To our God and Father be glory forever and ever. So si Apostol Pablo, dahil meron po silang intimate relationship sa Diyos, ay inaangkin po niya na ang Diyos ay kanyang Diyos. Para bang pag-aari niya at pag-aari siya ng Diyos. Kaya pwede nating angkinin ang Diyos na ating Diyos kung tayo nga po ay merong intimate relationship na katulad po ni Apostol Pablo na meron talaga silang malapit na relasyon sa Diyos dahil sumusunod siya sa kautusan ng Diyos. Kaya sabi nga ng Panginoon, draw nigh to Him and He will draw nigh to you, na makikita po natin yan sa James chapter 4 verse 8. Lumapit tayo sa Kanya at lalapit din siya sa atin. Na ibig sabihin ay tayo po ang lalapit para ang Diyos ay lumapit po sa atin. Dahil po, nauna pong nagpakita ng interes ang Diyos ng pagmamahal at paglapit po sa atin sa pamamagitan po ng pagbibigay niya sa kanyang anak na si Jesus na namatay siya para sa ating mga kasalanan. Ginawa po niya yon, mga minamahal na kapatid, na nauna na nagpakita po ng effort, ng initiative, ng pagmamahal po sa bawat isa sa atin. At dahil po doon, dapat po ay magresponde po tayo, dapat po ay tumugon din po tayo. Kaya po, draw nigh to Him, lumapit po tayo. Sa madalit salita, pinakikita po dito na meron po tayong pagkukusa sa paglapit sa Diyos. At wag na po nating antayin na ang Diyos pa ang lalapit sa atin sapagkat ginawa na po niya ito na siya po ang naunang lumapit sa atin. Kaya para sa gayon, ang Panginoon ay siya nga ang iyong Diyos. So, ang inaasahan po sa atin dito ng Panginoon ay yung ating pong pagtugon at pagkusa. Balikan po natin ang mga kasaysayan po ng mga Israelita. Alam po ba ninyo na ang Pero ay larawan ni Satanas na nais pong umalipin po sa atin. At ang Ehipto ay isang larawan din po ng slavery na tayo po ay malayo sa Diyos, walang pag-asa, walang pag-aari, walang karapatan, tayo po ay nangaligaw,
at tayong lahat ay kahabag-habag na katulad po ng mga Israelita na tinatapak-tapakan lamang po ng mga Ehipto sa mga panahon na yun. Kaya napakahirap po yung kanilang naranasan po. So, si Moises po ay tinawag po ng Diyos upang gamitin po siya na instrumento ng pagliligtas sa kanyang kababayan. At dahil nga po doon ay nung nakita po niya na pinahihirapan ang kanyang kababayan ay pinatay po niya yung Ehiptong nagpapahirap. At lingid sa kanyang kaalaman na meron palang nakakita sa kanya. Sapagkat nung sinasaway po niya, yung kababayan niyang nag-aaway, ay ako rin ba ay papatayin mo na tulad ng ginawa mo doon sa Ehipto o sa isang Egyptian? Kaya po, dahil doon ay ninervyos itong si Moises at tumakas at pumunta po sa lugar ng Midian at hanggang sa natagpuan niya ang Panginoon sa lugar na yun at doon siya kinausap at tinawag ng Panginoon sa bundok ng Sinai. At binigyan siya ng kautusan at authority na pumunta kay Paraon upang sa gayon ay payagan po ang kanyang kababayan na palayain na ang dahilan ay para sambahin siya sa ilang. At dahil nga po ang Pero ay ayaw pong pumayag na ang mga kababayan o mga Hebrew po ay kanya pong palayain. Inaalila po niya, pinahihirapan po niya. Kaya pinadalhan ng Panginoon o ng Diyos ng katakot-takot na mga problema at mga salot na ikinabagsak ng kanilang ekonomiya. Hanggang sa ang pinakamatinding salot po ay lahat po ng mga panganay sa mga tao, mula sa tao ay namatay hanggang sa mga hayop. Kaya kung titignan po natin at ini-imagine po natin ay talaga pong nagkaroon po ng mass grave at iyakan dahil walang pamilya na hindi humagulgol na hindi po namatayan. Lahat ng mga Egyptian ay namatayan. Maliban po sa mga Hebrew, sa mga Israelita, sapagkat itinangin ng Diyos, ang dahilan ay yung meron po silang covenant na sa pamagitan po ng dugo ng kordero ay ipapahid nila sa hamba ng mga pinto at ng mga bintana upang kung dumaan man ang salot na mamumuksa ay lalampasan or pass over yung pong lalampasan po ang tahanan po ng mga Israelita. Kaya ang dugo na yan ay dugo ng kordero ay sumisimbolo po sa dugo ng Panginoon Jesucristo or the coming Christ. Kaya sa pamagitan po ng dugo ng Panginoon Jesucristo ay tayo po ay tinubos, mga minamahal na kapatid. At sabi nga, without shedding of the blood, there is no remission of sin. Kaya the blood of the Lamb is the picture of the coming Christ. Kaya pinakikita po dito na kung talagang ang Diyos ay inaangkin mong Diyos mo at Panginoon mo. Nakalagay po sa Luke chapter 6 verse 46 na bakit mo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon ay hindi mo naman sinusunod ang sinasabi ko sa iyo. Marami po kasi mga tao ang tumatawag, umaangkin sa Diyos na Diyos niya, ang Panginoon ay Panginoon niya. Pero ayaw namang sumunod. Ang sinusunod ay ang kanyang sarili. O kaya ang sinusunod ay ang kanyang boss. Ang salitang Lord is Adonai. Ibig sabihin ay merong authority over all. At dapat siya ang masunod. Pero ang nakakalungkot po mga minamahal na kapatid hanggang sa bibig lang ang pag-angkin na Panginoon nga niya ang Diyos. Pero sa totoo lang, ang sarili niya ang kanyang dinudiyos sapagkat ayaw namang sumunod sa Diyos,
kundi yung sarili niya o kaya yung gusto niya ang kanyang sinusunod. So, less priority lang po niya ang Diyos sa kanyang buhay. At mas priority para po sa kanya ang mga ibang bagay o tinatawag na mga Diyos-Diyosan po sa buhay niya. Tulad po ng mga ari-arian, kaya yung iba po ay hindi po makapunta po sa church dahil nga po mas priority para po sa kanila ang kanilang negosyo, ang kanilang pera, ang kanilang bahay. Yun po ang priority para sa kanila. Ay di lumilitaw na parang yun ang kanilang mga Panginoon o kaya Diyos-Diyosan. Kaya po marami pong mga tao po sa ngayon ang hindi na po nag-church. Isa sa mga dahilan, ito nga daw pong pandemic na lockdown, pinagbabawalan daw ang mga matatanda at mga bata na pumunta sa mga mass gathering. Pero pagdating po sa ayuda, pag tatanggap po ng ayuda, makikita mo na naglalakad sa kainitan, tapos pumipila, okay lang sa kanila. Pero pagdating po sa church, ang dami pong dahilan na kesa bawal daw. Pero pinakikita mga minamahal na kapatid na talagang less priority niya ang Diyos. Pero inaangkin niya na ang Diyos ay Diyos niya. Pero yung kanyang desire o kaya ang kanyang sarili, ang kanyang sinusunod. Dahil kung ano ang gusto niya at doon siya convenient, yun ang kanyang sinusunod. Alam po natin, mga minamahal na kapatid, kapag less priority natin ang Panginoon at yung priority po natin ay yung ating career, yung ating mga goals, yung pong ating mga plano, yung pong ating mga bossing, ay parang tinatrato natin sila at mas pinahalagan po natin sila at tinatratong parang Diyos sa ating buhay o bossing sa ating buhay dahil napapasunod tayo sa kanila Hindi tayo sumusunod sa gusto ng Diyos. Kaya nga po mga minamahal na kapatid, marami pong nag-aangkin na ang Diyos ay Diyos niya. I am the Lord your God. Nandun pa lang po tayo sa salitang I am the Lord your God. Less priority naman niya ang Panginoon. Pag sinabi mong your God is your God, ay dapat seek Him first. Dapat unahin mo siya. Nakakalungkot nga mga minamahal na kapatid. Marami pong mga pamilya at mag-asawang naghihiwalay, nag-aaway dahil lang sa manok. Dahil minsan mas mahalaga pa ang manok at mas mahaba pa ang oras at panahon na iginugugol niya sa manok kaysa sa kanyang asawa. Kaya nagkakaroon ng sigalot o pag-aaway. Ganun din po sa mga Kristiyano po sa mga panahon na ito na inaangkin na ang Diyos ay Diyos niya. Pero makikita naman po natin na halos walang panahon ang mga karamihan na po sa mga Kristiyano ngayon. Pero ang panahon nasa TV, nasa gadget, nasa internet, nasa cellphone na walang kinalaman po sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kaya minsan ang kanilang mga magulang, ang kanilang mga boss. Kaya mga minamahal na kapatid, mahirap na angkinin na ang Diyos ay Diyos mo kung ikaw ay hindi nagpapasakop sa Kanya at hindi sumusunod sa Kanya at wala kang respeto sa Kanya. Baliwala ang Diyos sa buhay natin. Hindi po pwede mga minamahal na kapatid. So, dito po sa number 3, who brought you out from the land of Egypt, out of the house of bondage. Bakit po? Pinakikita po dito kung ano po ang ginawa ng Diyos. He displayed His power. Kanyang ipinakita ang kanyang kadakilaan para atin siyang sambahin, atin siyang paglingkuran. Kaya nga mga minamahal na kapatid,
Katulad po ng mga Israelita na sila po ay hinango mula sa pagkaalipin sa Ehipto upang sa gayon ay para hindi mamuhay para sa kanilang sarili, dahil makikita po natin ang istorya pag atin pong binalikan ang pagbabasa na hinango nga sila ng Diyos doon sa Ehipto, pero ang mga gawain po ng mga Egyptian ay yun pa rin po ang kanilang mga binabalik-balikan. Kaya sa John 8:31-32, sabi ng Panginoon, Jesus said to the Jews who had believed in Him, yung pong mga nananalig na po sa Kanya, "If you abide in my words, you are truly my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free." Ito po yung mga taong naniniwala na, pero hindi na nanatili at sumusunod sa Kanyang salita. Dahil yung mga sumusunod sa Kanyang salita, yun po ang totoong Kanyang mga alagad o disipulo. At pag tayo po'y sumusunod, sabi niya, "And you will know the truth, and the truth will set you free." Pag nalaman po natin ang katotohanan, dahil kaya po tayo nakakasunod, dahil nalaman po natin ang katotohanan. Dahil pag hindi mo alam ang katotohanan, hindi ka talaga makakasunod. At ang katotohanan na sinusunod mo, yun ang magpapalaya sa iyo. Kaya nga po, mga minamahal na kapatid, na ang sino mang kanyang pinapanginoon, yun yung umaalipin sa kanya, doon siya sumusunod. Kaya nga, sabi sa Galatians chapter 5 verse 13, mga kapatid, "Tinawag kayo upang maging malaya, ngunit huwag ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang pita ng inyong laman o ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa dahil sa pag-ibig." Napakaganda, mga minamahal na kapatid, na ini-address po sa lahat na ang dahilan ng pagkatawag po sa atin tulad ng mga Israelita ay para maging malaya. Ang kalayaan na yon ay yung malayang pagsunod sa Diyos, malayang paglilingkod sa Diyos, malayang pagsamba sa Diyos. Pero sabi niya, "Ngunit huwag ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang pita ng laman." Dahil yung iba, mga minamahal na kapatid, dahil iniisip nila na sila ay malaya na, kaya sinusunod nila yung naiibigan nilang magustuhan. Kung ano yung gusto nila, kung ano yung convenient para sa kanila, yun ang sinusunod. Hindi po, mga minamahal na kapatid. Tandaan po natin, ang pinakikita po dito ay tayo'y naging alipin ni Satanas, naging alipin ng kasalanan. Pero nung tayo po ay pinalaya ng Panginoon Jesucristo, ay naging alipin naman tayo ng Diyos. Dahil hindi na tayo sumusunod kay Satanas at sa ating mga desire o yung mga masasamang pagnanasa po natin, kundi sa kalooban ng Diyos at sa pagsunod at pagsamba sa Kanya. Kaya sabi ng Panginoon, Matthew chapter 6 verse 24, dahil pinakikita po kasi dito yung pagiging Diyos at yung ginawa ng Diyos sa atin na tayo po ay hinango mula sa lugar o kaya sa bahay ng pagkaalipin sa Ehipto. Sa Matthew chapter 6 verse 24, "No man can serve two masters. For either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. Yet, ye cannot serve God and mammon." Malinaw po dito, mga minamahal na kapatid, na dalawa ang master ng tao. Ay hindi po pwede yun. Dahil yung isa ay magiging totoo at yung isa ay magiging peke. Yung isa ay tututuhanin mo at yung isa ay pagtataksilan mo. Kaya sabi po dito, tatanggihan mo yung isa at yung isa ay tatangkilikin mo. Mamahalin mo yung isa at yung isa ay tatakwil mo. Kaya sabi niya, hindi tayo makapaglilingkod sa dalawang amo o kaya dalawang Panginoon. At hindi tayo makapaglilingkod
sa Diyos at sa kayamanan. Sa English po doon ay mammon. Ang mammon ay simbolo po yan ng pera or money. Mammon is the god of wealth. Kaya yan po yung matinding karibal ng Diyos, yung pakinabang, yung pera. Kaya nga po, ang iniisip ng iba na mas nakikinabang sila doon, iyon ang kanilang pinapriority. Pero hindi nila nalalaman at hindi nila nauunawaan na ang Diyos ang may-ari ng lahat ng bagay at may kakayahan na magpala at magbigay ng sumpa. Kaya para sa kanila, ang priority sa kanila ay yung pera o kaya pakinabang, mga negosyo. Yan po yung sa Old Testament na mammon ay simbolo po ng wealth or pera. At yan po yung larawan po ng idolatry. Kaya dapat po nating maunawaan na ang relasyon po natin sa Diyos ay tulad po ng kasunduan po ng mag-asawa sa marriage contract. Yung meron pong intimate relationship, dapat po tayo po ay meron pong matinding relasyon sa Diyos na tulad ng nagmamahalang mag-asawa. Ang Diyos ay nagdedemand ng pagmamahal. Tayo din po ay nagdedemand ng pagmamahal. Hindi po natin gusto na tulad ko, may asawa na akong tao, tapos yung asawa ko ay merong mga katabing mga lalaki, merong lalaki doon sa paanan, may lalaki sa tagiliran, may lalaki sa ulunan ko. Hindi ko gusto yun sapagkat nagseselos po ako. Di lalo na po ang Diyos. Kaya nga po ang Diyos ay laban sa mga Israelita po noon dahil sila po ay mga tinatawag na mga adulterer. Kaya siya po ay talagang nagseselos. Dahil nga po, ang Diyos, isa sa kanyang title name is a jealous God. Kaya, yun po ang dahilan kung bakit yung iba talaga ay ayaw na mag-church. Dahil nga po, mas priority po nila ang iba, yung career nila, yung pera nila, yung negosyo nila, yung alam nilang pakinabang. Kaya nga sabi ng Panginoon sa Matthew 10:37, ang umiibig sa ama o ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o babae ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Kaya sabi po niya, pag itinaas po natin ang pagbabasa, naparito ang Panginoon. Sabi niya, naparito ako. Hindi para pagkasunduin ang sambahayan, kundi pag-awayin. Sabi niya, mag-aaway ang magbiyanan, mag-aaway ang mag-ama, ang mag-ina, ang magkakapatid. Sabi niya, dahil sa akin. Dahil pag priority mo ang Panginoon at binaliwala natin yung iba dahil hindi nila nauunawaan ang pagiging Panginoon ng Panginoong Yesus, ay talagang magagalit sila sa atin. Magiging kaaway natin sila. Magiging kaaway natin ang sanglibutan sapagkat ang kalamang kaisipan ay makasing sanglibutan. Kaya pag inibig mo ang iyong ama ng higit sa Diyos o sa Panginoon, inibig mo ang iyong asawa ng higit sa Panginoon, inibig mo ang iyong anak ng higit sa Panginoon, inibig mo at mas pinahalagan mo ang pera, negosyo mo kaysa sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, tinitiyak niya, hindi kayo karapat-dapat sa akin at hindi kayo pwedeng maging alagad ko. Kaya walang pwedeng makahigit sa Kanya. Kaya let us seek God first. So, ang obserbahan po natin, mga minamahal na kapatid, sa day of creation, doon pa lamang sinasabi, in the beginning, God said. Doon pa lang, sa kaayusan ng paglikha, ay ang Diyos ay nangunguna na. Hallelujah. Kaya dapat po nating unahin ang Diyos. At sa 1 King chapter 18 verse 21,
Meron po kasing kasaysayan na nangyari po dito sa panahon po ng haring si Ahab na naging masama ang influensya niya sa buong Israel dahil siya po ang hari at ang kanyang asawa po ay napakasama din. Kaya nagkaroon po ng showdown doon po sa Mount Carmel. Ito pong si Elias at saka yung mga ano po ni Baal, yung pong mga saserdote ni Baal. Hallelujah. Kaya ganito po ang sinasabi. Lumapit si Elias at sinabi sa bayan, hanggang kailan pa kayo mag-aalinlangan? Kung si Yahweh ang tunay na Diyos, siya ang sundin ninyo. At kung si Baal naman, kay Baal kayo maglilingkod. Hindi umimik ang bayan. Tignan po natin mga minamahal na kapatid, undecided ang bayan. Dahil ang kasunduan po dito, ang labanan po dito ay sila'y maghahandog sa Diyos ng handog na susunugin. At hindi gagamit ng apoy, kundi kung sino ang tutugunin ng Diyos sa pamagitan ng apoy, ay yun ang susundin. Kaya pinauna po ni Elias ang mga saserdote po ni Baal sapagkat marami-rami po sila at si Elias ay nag-iisa lang. At dahil doon ay inabot na po ng tanghali o inabot na po ng time. Sumubra na po sila sa oras. Kaya sabi ni Elias ay niloko pa nga at o kaya biniro pa nga niya na sinasabi, lakas-lakasan pa ninyo ang inyong pananalangin, baka ang Diyos ay natutulog. Gisingin ninyo. O kaya naman na naglalakbay, ay antayin ninyo, sabi niya. Kaya ang ginawa ay nagpenitensya sila, sinugatan ang kanilang mga sarili, hanggang sa bumulwak ang kanilang mga dugo. Subalit, walang tumugon na Diyos para ang kanilang handog ay tanggapin o kay masunog. At nung si Elias, mga minamahal na kapatid, yung kanyang handog ay pinabuhusan niya ng maraming tubig hanggang sa ang mga panggatong at maging yung kanyang handog ay talagang nababad na po sa tubig at napuno ang kanal ng tubig. Pero makikita po natin mga minamahal na kapatid dahil sinabi po dito na kung sino ang tutugon, kung sinong Diyos ang tutugon sa pamagitan ng apoy, yun ang sundin ninyo. At noong siya ay nanalangin, ay agad-agad ay bumaba ang apoy mula sa langit at tinupo ang handog o kaya tinanggap ang handog ni Elias. Hallelujah. So, tignan po natin, sabi niya, hanggang kailan pa kayo mag-aalinlangan? Marami po kasi mga tao ang nag-aalinlangan sa Diyos hanggang sa mga panahon na ito. Hanggang kailan pa? Hanggang kailan pa na hindi makapag-isip, hindi makapag-desisyon? Hallelujah. Kung ang Diyos o si Yahweh ang tunay na Diyos, siya ang sundin ninyo. Pero kung hindi si Yahweh o si Baal naman ang tumugon, ay siya ang sundin ninyo. Sa mga panahon na ito, mga minamahal na kapatid, marami po ang nagsasabing gusto nilang sundin ang Diyos. Pero hindi naman sila sumusunod. Tahimik lang po, undecided. Hanggang ngayon ay nag-aalinlangan pa. Kaya nga po, maraming mga Kristiyano sa mga panahon na ito na taga-simba lang. Pero wala talagang desisyon at nandoon pa rin ang pag-aalinlangan na sumunod sa Diyos. Hallelujah. Kaya ang hinahanap at inaantay sa atin ng Diyos ay yung desisyon natin na dapat ay tumugon tayo. Kaya china-challenge po ang bawat isa sa atin na dapat ay pahalagan po natin ang Diyos dahil siya ay may kakayahang magligtas. Okay, kayo po, mga minamahal na kapatid, tanayin po natin ang ating sarili, ang ating kababayan. Yung bang pinahalagan po ba natin? Pinahalagan po ba ninyo ay kaya ba kayong iligtas niyan?
Yung bang pinahalagan po natin, yung pera ba natin ay kaya po ba tayong pagalingin yan? Yung bang mga taong pinahalagaan po natin ay kaya kang buhayin, kayang tugunin ang iyong mga pangangailangan. Ang Diyos lamang po ang may kakayahang tumugon ng lahat ng yan. Kaya dapat magdesisyon po tayo na siya po ang atin pong tugunin o siya po ang atin pong sundin. Dahil tumutugon po siya sa ating mga panalangin. Kaya, obserban po ninyo, maging ang asawa o asawa po ninyo, asawa natin na pinahalagaan po natin, mas importante sila sa ating buhay. Iiwan ka rin yan pagdating sa kamatayan. Pero ang Diyos, sabi niya, hindi kahit sa kamatayan, hindi tayo iiwan. Kahit sa libingan, ang Diyos ay naroroon sa atin. Alam po niya. Ultimo, bilang ng ating buhok sa ulo'y alam niya. Yung anak mo natin, o anak mo na pinahalagaan mo, pag yan ay nag-asawa, iiwanan ka na rin yan. Kaya yung pera mo o negosyo mo, hindi po kaya ang kaligtasan na bilhin. Wala po siyang kakayahan para bilhin po ang ating pong kaligtasan. Kaya ang solusyon, mga minamahal na kapatid, I am. Okay? I am. Kaya ang I am ay inangkin po ito ng ating Panginoon Kristo. At I am the resurrection and the life. I am the bread of life. I am the vine. I am the true vine, sabi ng Panginoon. I am the light of this world. I am the fountain of life. Taglay ng ating Panginoon Kristo ang salitang I am. Kaya ang pagsunod sa Diyos ay may epekto po sa ating buhay, sa ating pagkatao. Babaguhin po niya tayo. Magkakaroon ng pagbabago sa ating pamilya, sa ating church, sa ating community, sa ating environment kapag sinunod po natin ang salita ng Diyos o ang kautusan po ng Diyos. Kaya sabi po sa Diyos 24 verse 15, kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, sabihin ninyo kung kanino kayo maglilingkod. Sa Diyos-Diyos ang sinasamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia, o sa mga Diyos-Diyosan ng mga Amoreo na sinasamba dito sa lupaing iyong tinatahanan. Ngunit ako at ang aking angkan o sambahayan ay kay Yahweh lamang maglilingkod. Para sa akin, for me and my household will serve the Lord. Kaya para bang sinasabi, sige, tapusin na natin at tayo ay magliwanagan na, magdesisyon ka na ngayon din. Sino ba ang susundin mo? Ang Diyos ba? O ang mga Diyos-Diyosan? O ang sarili mo? Kung ang Diyos ay dinisisyonan mo, siya ang pagsisilbihan mo, bakit nag-aalinlangan pa tayo? Bakit parang mas importante pa rin ang iba sa atin kaysa sa Diyos? Mas importante yung mga ibang gawain kaysa sa gawain ng Diyos. Mas nagbibigay tayo ng gastusin para sa iba, pero pagdating sa gawain ng Diyos ay masyado tayong tipid. Mga minamahal na kapatid, tignan po natin ang ating sarili at magdesisyon po tayo at panahon na para tignan po natin ang ating sarili para magdesisyon po kung ang Diyos ay Diyos natin, pagsilbihan po natin siya ng totoo at wag pong mag-aalinlangan. Hallelujah! Tayo po ay magpasalamat kakilang Diyos. Salamat po sa iyong salita. Pagpalain mo po ang bawat isa na nawa ay masunod po namin, O Diyos, ang unang utos mo sapagkat ito po, Panginoon, pag minahal ka namin, Panginoon, masusunod na po namin ang mga kasunod pang mga kautusan. Salamat, Panginoon, sa lahat ng mga nagbigay ng panahon sa iyong salita at mga nakinig. Pagpalain po ninyo sila. Sa iyo po ang lahat ng papurit pangalan. In Jesus' name, bawat siya magsabi ng Amen. Sama-sama po tayo magpuri, magpasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah! At
pinagpala po ba tayo ng salita ng Diyos? Isa pong muling malakas na hallelujah sa mga pinagpala ng Diyos. Para po sa ating announcement, ito po ang ating agenda. Una, support our Facebook live stream every Sunday. Please like and share our Facebook page, Christ Ambassador, and please do subscribe our YouTube channel, Christ Ambassador. Pangalawa po, support prayer meeting every Thursday, 5 a.m. Pangatlo, round the clock prayer devotion, sama-sama po tayong manalangin sa ating Panginoon araw-araw. At pang-apat, support Sunday online worship every Sunday, 7 p.m. and prayer for the people every Wednesday, 8 to 9 p.m. Sa lahat po na kasama po namin, mula umpisa hanggang katapusan ng live stream pong ito, pagpalain po tayo ng Panginoon. See you next day and God bless.